Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay December 6, 2025. Tunay pong napakahiwaga ng buhay ng ating buhay na inaabot sa pangkasalukuyan. At ito po, kung ating mumuni-munihin ang mga bagay-bagay na nararamdaman natin sa ating buhay, tunay naman pong nakapanlulunos, nakapagtataka. Dahil hindi po natin sukat akalain na ang balidad ng mundo, samot-samot ang nagaganap sa ngayon. Kagaya lang po dito sa ating mahal na bansang kaganapan sa ngayon. Tunay pong nakapagtataka at sana naman po makarating ang aking sasabihin sa kinauukulan. Kung sakali man po ang mga kapwa Pilipino lahat dapat makinabang. Ito po naman sana'y walang pipiliin. Kasi po, sa pagpapasampan ng mga papel kasulatan, tunay pong natuturete ang mga tao. Kagaya lang po ng mga senior citizen, marami po akong nakausap. Sila po dapat nang makakuha ng kanilang benepisyo sa kanilang katandaan. Dahil sila nangulunot na dito sa ibabaw ng mundo. Pero marami pa rin pong hindi nakakakuha. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi po napakaraming papel na hinahanap. Kagaya po ng mga date of birth na kung ano-ano ipapasok nila. Yung ipa po, nagkabahaan, nasunog. Kagaya po ng mga nandadayuhan, nasa Masbate, nasa Cebu, nasa Davao. Sila po naririto sa Bulacan, sila po ba'y uuwi pa ron? Kakalug-kalug na rin po ang tuhod. Kaya sana po ako'y nananawagan at bigyan naman po ng kaprasong pansin na ang nararamdaman ko po ba'y kung sino lang ang malapit sa manuhan, iyan lang ang nakakuha. At napakarami pong mga hinahanap na papel pag hindi kumpleto ang papel. Tunay naman pong nasa sa edad na, nasa regulasyon na ang kanilang dapat ay makakuha sa ating mahal na Pangulong, sa ating mahal na bansa, sa kanilang kaprasong pensyon at kaligayahan na makukuha sa kanilang katandaan. Hindi pa po sila nakakakuha, kaya ako po ay nananawagan. Sana po, mahal na Pangulo, naririnig niyo po ang karaingan ng marami na sana po kung nakakakuha man ng iba, makakuha rin naman ang karapat-dapat makakuha. Dahil nakikita po namin na kahon-kahon, kumpleto papel, kumpleto kasulatan. Ito pong hindi kumpleto at nakita niyo naman po ang buhay kung nakatira ka lamang sa isang barong-barong. Hindi mo po masisino pang gamit mo at hindi rin po sukat akalain nung matatandang iyon na sasapit sila na sila makakakuha ng pensyon. Hindi nila alam na ito palang kanila kumpleto di papel. Kaya po ako'y nananawagan. Sana naman po kung makita na nila ang ID, paniwalaan na nila at kung ano man ang hinahanap nila, magkaroon po sila ng excuse me sa kinaroroonan. Dahil hindi po lahat ng tao masinop. Kagaya lang po ngayon yung pong mga nilalakad sa DSWD o ng mga bata na may kapansanan. Napakarami po nilang lubhang hinahanap. Kaya po ang mga tao, maraming umiyak, maraming nalulungkot. Hindi po pare-parehas ang nagaganap. Kung sino lang po ang may angkin talino, ito lamang po at marurunong lumakad ang nagkakaroon. Kaya kung sakali man po ako nagparamdam ngayon sa kapwa ko Pilipino na kagaya po ako nasa daan na rin ng ganitong kaiidaran. Ako po 80, mag-85 na. Hindi pa rin po ako nakakuha at dala palibhasa po napabayaan na ganun. Kaya po kung sakali man at hindi na po ako yung man lang iba, yung mga may kapansanang mga kabataan, sana po huwag na kung ano-ano hinahanap. Ngayon kung hindi naman po na hospital, paano po ang record na makukuha? Sa totoo lang naman po halimbawa mo gumastos po ng 70,000 ang isang bata, mag-ambon lang po sila, swerte na mabigyan ng 6,000. 8,000, 10,000. Sa totoo lang po, kalalakad lang po, naubos ng 4,000 kalalakad, kaayos ng papel. Kaya ako po sa araw nito ay nananawagan, ayon po sa aking nakikita sa kapaligiran, ito lamang ang akin pong inire-request sa kanyo at sana po mapansin
sa araw at oras nito, yung dapat makakuha ay makakuha naman. At marami pong kapag po hindi nabigyan ng stab, ay nawawala na rin po kahit po sa barangay, kahit ka na po nasa barangay, nasa munisipyo, nasa saan man. Sana po mariin pong marinig ninyo at babasahin ko po ang hiwaga. Mga anak kong nabilang, sana naman ay dinggin yung mainam. Dahil ngayon ay oras na para ang babae ay sumigaw. Ang babaeng ito ay tunay na taga Bulacan, sa lihim na kaganapan, maraming nasasakitan at nasasaktan. Kaya kung sakali man, pare-parehas ang laban, pare-parehas nabubuhay, pare-parehas na mamatay, pare-parehas na mahihirap, at may palad lang na may kayamanan. Kaya ang pananawagang ito sa mga bigayan, paabutin po sana sa lahat ang lahat ng bagay na dapat makinabang ang lahat ng tao. Pero ako po, ang tangi ko pong masasabi sa buhay ng tao, maraming salamat din po sa inyo, Panginoon, dahil dito po sa aming lugar, sa lalawigan ng Bulacan, wala pong nasirang bahay, wala pong masyadong aksidente. Kaya nga lang po, ang kanilang masakit na kalooban ay tungkol sa baha. Lalo-lalo sa Hagunoy, lalo-lalo na sa lugar ng Hagunoy, walang katapusan ang pagkalunod sa tubig na sila'y nabubuhay, na kanila po'y wala po silang looban. Ang looban po nila'y katubigan. Kaya ang akin pong pananawagan sa inyo, sana po siya nangangasiwa. Ang magana po sana ay bahay-bahay. Marami pong nalilingat kung sino lang po ang masipag, kung sino lang po ang inabutan ng tinawagan, kung sino lang po ang nabigyan ng stab, kung sino lang po ang malapit sa manuhan, siya lamang po nakikinabang. Kaya kung ako man po ay nagpasaring ng salita, sana po naman magising ang mga tao. Siguro po hindi naman masama na kamukha nung araw na bahay-bahay ang ginagawa. Kaya magandang maliwanag na Pasko po ang aking pagbati sa buong kapuluan, na ang aking pundaing sa inyo ang daing po sa inyo ganito. Mga kababayan, saan man kayong lugar, sinupin ang pagbibigay sa mga kapwa may kahirapan. At hindi lamang sa mahihirap na dapat makinabang, ang lahat ay makinabang sa bunga ng bigayan ng gobyerno sa kabanalan ng buhay. Kaya kung sakali man at kayo ay naririyan, ang mayaman ay mayaman, kagaya ng natuklas ngayon na napakabigat ng naganap, na sana'y mapag-aralan ang lahat ng bagay na ito. At kung sakali man hawak ninyo ang pera nyo, ibalik ninyo mga anak kong nabilang para magaan ang tutubusin ninyong kasalanan. Ito po ang paramdam sa akin, at kaya po ako'y dumalo sa inyo. Siyempre po, kapag po ako'y nauutusan, ako po hindi nag-aatubili, dahil ang buhay po natin, nakikita naman po nyo ang galaw ng tao, kung saan na ang lugar. Ikagaya po ng mga 80, 70, 60, kagaya ko po, nalalpas na po ako sa 8 dekada. Ano pa nga po ba ang hinihintay? Sa totoo lang po, ibabalita ko rin sa inyo, kami pong mga senior lahat po kami mga senior, at lalo yung may mga karamdaman, huwag pong masasaktan. Ang masasabi ko po ay naghihintay na lang sila ng sundo, at naglalaro-laruan na lang sila, at nagsasaya-sayahan sila, pero wala na silang kasayahan. Dahil itanong niyo po kung bakit. Kumbaga po kasi sa halaman, sa akasya, sa mangga, natutuyot na po ang mga kalamnan, ang balat, ang buhok, naging na po lahat, na nalanta na ang buhok, puputi na lahat. Ang naganap, nalugas na, nakalbo na. Kaya ang tangi kong sasabi yun naman po sana dapat makinabang makinabang. At mapagbigyan po sa kaprasong kaligayahan. Alam niyo po, sasabihin ko sa inyo, ang mga senior citizen, kapraso na lang po ang hinihintay ng kaligayahan. At ang mga senior citizen po, marami na po akong na-encounter, ewan ko lang po yung iba, talaga pong dapat na nilang hanapin ang daan na patungo sa Panginoon. Dahil lahat po tayo lilipas, papanaw, matatapos, iiwanan po natin ang mundo.
Kasi po ang mundo, palit-palit lamang ang bunga ng tao sa mga tao. Na ang tao naman bago nagpasimula, nagdaan sa mahalan at binunga na ito naman ang sisibol at nanamnamin ang bagong buhay sa buhay ng tao. Kaya maliwanag na magandang pagbabalita po ang aking sinabi sa inyo na sana po sa pamamagitan ng aking kaprasong sigaw, napakarami pong hinahanap. Sana naman po, kung halimbawa po, lalo na po ngayong magpapasko, kung meron man po sana nagpupunta sa Kapitolyo, sa munisipyo, dumadaing sa barangay, pagbibigyan naman po ng kapraso. Hindi po yung, kaya ka lang mabibigyan dahil nakita ikaw may tato sa na hospital. Sana po ang hangad ko magandang pangungusap na kung karapat dapat, hindi naman po, alam niyo po, sasabihin ko, hindi po palakihan ang hinahanap ng tao. Yung po ba sila'y humakbangi, kahit paano sila'y nakakuha. Dahil sila'y namuhunan na masahe, hinanda po nila ang schedule na iyan. Kaya po sana, mapagbigyan ang lahat ng bagay. At para naman po, walang naghihinanakit. Ang naramdaman ko, yung lahat po ay naulan, lahat ay mauulan. Kung lahat may umaaraw, makatitikim naman ng araw at sinag ng araw at pag-asa na biyaya ng Diyos dito sa atin. Bumabati po ako sa lahat ng mga tao na ganito po ang aking maibabalita. Number 1, kung may pagsikat po, ay may paglubog. Number 2, kung may pasimula, ay may wakas. Number 3, tumawa ka, marami kang kasama. Umiyak ka, ngunit ikay nag-iisa. Number 4, ang tangi ko pong masasabi, kayong namang masanang nangutang, ay bakasin nyo man lang ang kayo nangutang at makipag-usap kayo. Hindi yung itinatatuwa ninyo ang inyong utang. Nakalulungkot po yun. Kasi matapos ninyong mangutang, isinarado nyo ang cellphone, binaak nyo, wala na, kawawa na. At ang tangi ko pong masasabi sa inyo sa aking naging karanasan, isa po ito na nakarecord doon na matuto kayo makipag-usap sa inyong inutangan at magbayad ng utang kung ito'y kinakailangan. Dahil hindi po natin makikita ang ating daan na patungo sa ating Panginoon kung hindi po kayo susunod sa linya. Ngayon po'y napakaganda ng aking binalita sa inyo na ang masasabi ko po sa inyo. Ito po ang daan natin kung paano natin hahanapin ang daan tungkol sa Panginoon. Kagaya na lang po na kung tayo may konting kasalanan, dati tayo ay masungit, tsuplada, mataas, mata pobre, baguhin na po natin. At ang ating pong gawin ay lumapit tayo sa kaibigan. Ang ibig ko po sabihin ay wala po tayong kaaway. Huwag man po tayo makipagkaibigan. Basta tumupad lang tayo sa ating ginagawa. Yung po bang kung mag-double check man kayo sa buhay ninyo, maganda po ang mararating ng inyong buhay. Dahil napag-aralan. Ang dama ko po doon, sa bigay sa akin ng Panginoon, basta po tayo kung nagkasala at nagkamali man noong una. Ngayon po'y hanapin natin ang daan kung paano mapapalapit sa ating Panginoon. At huwag po tayong magmalaki at huwag magmainam. Kasi po ang tangi ko pong masasabi, marami po akong nakita, naubos ng yaman, na talagang tambak na kasalapian, wala naman po madadala sa kabilang buhay. Kaya kung ako man po, nangusap sa inyo sa kinaroroonan, lalo po yung nakapagbibigay ng kapraso, kung makapagsalita naman po sa kapwa, napakasakit. Buti pa po, huwag ka nang magbigay kung gagantihin mo naman ang napakasakit na salita at tsutsyon. Kaya ang aking pundalaw sa inyo isang maligayang pagbabago. Hindi po sa pagbabago nakaasensuhan, kundi ang tangi ko pong masasabi kung paano po tayo nabuhay, na binigyan ng Diyos ng buhay, binigyan po tayo ng binhi sa
ating mga magulang na hindi naman natin sila nabigyan ng kaligayahan, bagkos na nabigyan po natin sila ng kalungkutan dahil tayo po ay pinalaki na sila'y mawala, tsaka lang po natin nalaman ang kahalagahan ng magulang. Kung may pasimula, may wakas. Kaya po, ngayon ako po naririto na mother pa rin sa lalawigan ng Bulacan. Nakikiisa po ako at hindi naman po ang akin lang tinatalakay dahil ako po naging isang nautusan ng Diyos na kung sakali man po nalabag sa batas na ibabalita ko rin sa inyo. Dahil bago po ako nagkaganito, nagkaroon po ako ng history. Ang history ko po, ako po sa pasimula ng buhay, inutusan at binigyan din po ako ng hiwaga ng Diyos na pinatulog ng 4 na gabi at 5 araw. Sa pamamagitan po noon, doon ko po nakita na ako ipapako sa krus, na ako po nautusan ng ating mahal na Panginoon. At doon ko rin po masasabi sa inyo na ang aking naging linya nung aking unang kapanahunan, ako po naghahatid ng mga mensahe. Inabutan ko po hanggang kay pumanaw sila mahal na senador na Arili, si Ramon Revilla, lahat po. At kung sakali man po hindi ko nakita sa inyo ang aking mga pinagdaanan, maaaring bukas makalawa masasabi ko rin. Dahil kahit po kahit maralita ang isang lugar, hindi ka po magiging ganito kundi marami kang karanasan. Kagaya ko po, awa ng Diyos, biyaya sa akin ng Panginoon, ako po nakapaghatid ng 200 pirasong krus na si Parlin, na ngayon nga po aking pong minumuni-muni dahil ako'y binigyan ng Diyos na dati po ako'y nawala ng paningin, ngayon po maliwanag ang aking nakita. Ito po isang napakalaking biyaya na aking hindi kayang ipaliwanag, hindi po kayamanan, kundi isang hiwaga at muling binigyan ng ilaw ang aking buhay. Kaya kung sakali man po na ang mga krus na ito aking dadalawin at aking pipinturahan at kung ano man po ang mensahe ibibigay ng ating mahal na Panginoon, susundin ko po dahil hindi ko po sukat akalain na para pong sasakyan ng araw ng Victory Liner, La Mallorca, Pambusco, Baliwag Transit, ito po may buwertahan ticket. Hindi ko po kayang ipaliwanag na ako man nagkaroon ng buwertahan ticket. Kaya ang tangi ko pong masasabi sa inyo na huwag po kayong masisiraan ng loob, huwag po kayong masisiraan ng pag-asa. Lalo kung ang ating pong tatalakayin at pag-uusapan tungkol po sa mga karamdaman, sana po ipagsikapan natin na asikasuhin natin kung ano karamdaman. Huwag po natin pabayaan. Kasi kung napabayaan na po natin, habulin man po natin, wala na tayong pag-asa. Kagaya lamang po sa mata. Kung sinabi po ng ating mahal na doktor na operahin, pagtulong-tulungan po, meron naman pong PhilHealth dyan, yung mga anak, huwag naman sanang pabayaan ang isang magulang na mabulag. Na matapos, nagtiis ng maraming hirap na buhay sa mundo, tapos magwawakas po sa madilim at nangangapa. Ngayon, ang tangi ko pong masasabi, kahit na ito, halimbawa mo na hindi na inabutan, yung pong walang pagsisisihan, kahit paano napadoktor, napaoperahan kung karapat-dapat, at kung hindi naman po ang ibig sabihin na pag-ukulan at sikasuhin. Sana po huwag maging pabaya sa lahat ng bagay. At ang tangi ko pong masasabi sa inyo sa umagang ito, December 6, 2025, ang isang bagay po, 10 beses isipin bago gawin. Ngayon, ako rin po ang magpapaalala sa inyo, tandaan niyo po itong sinabi ko. Kung sino ang matalik mong kaibigan, ito ang babaksik mong kaaway. Marami po yan. Paganda-ganda ng pinagdaanan, mag-asawa, kapitbahay, kapatiran. Pag po ito tumumbok na sa pamimera, naririyan na po ang dibandahan. Lahat po na nilalang na tao, lahat po iyan ang bisyo. Kaya itataga ko po sa inyo ang aking salita na basta po ang pag-aawayan sa lupa, sa pera, sa pamana, pag hindi naging ayos po ang partihan, todas na, kagalitan na, dimandahan. At ako rin po ay nananawagan na sana po
dito sa ating mga mahal na husgado, kung mapag-uusapan po sana ng maliwanag at maipapayo, wag naman po sana puro asuntuhan ang ginagawa. Sana po'y bigyan ng pansin ang aking sinabi dahil hindi po lahat ng tao ay may pera. Hindi po ang lahat ay may kakayanan na humarap sa husgado. Hindi po ang lahat ng tao ay marunong sa papel. Kung wala po namang ikasusunod, nakalulungkot naman po yun. Kaya po ang aking mungkahi at lakad sa tao, hindi po ako basta naupo lamang dito. Pag po napakinggan ninyo ang aking mga pangungusap, meron po kayong matututuhan at may laman ang lahat ng bagay. Kaya kayo po na naririyan na tungkol sa lupa, bibisitahin niyo po mabuti ang mga papel kasulatan at nang hindi kayo lumbuha at maloko. Huwag po kayo padala sa magandang pangiti-ngiti at karinyo. Ito po ang daplis na buhay ng tao. Kaya kung sakali man po na mahaba ang aking sinabi sa araw at oras nito, isipin po natin na ang ating buhay ay weather lang. At lalo-lalo po nakalulungkot. Sana kung kayo man po'y pinagkatiwalaan ng Panginoon at ng mga tao, sana po'y ayusin ninyo ang inyong mga ginagawa. At wag po kayong lulugar sa may pinapanigan. Mas maganda po ang hawan, ang lahat ng bagay. Para rin po looban. Ang tangi ko pong masasabi sa petsa ngayon, December, yung po lahat ng basura ninyo na hindi na kailangan inyo nang ipagtatapon, sunugin, at yung iba naman ay inyo itabi, i-plastic nyo. Hindi yung punong-puno. Kaya po, hawanin natin, magkaroon po tayo ng clean up week. Sa araw at oras na ito, hindi nyo makakalimutan ang lahat ng bagay. Yung po mga hindi na natin ginagamit, atin na po ipagtatabi at hindi na po natin babalikan iyan. At sa ngayon po, malapit na naman po ang ating December 8, kaarawan ng Inang Birhen sa Concepcion. Ako po ay nananawagan sa Inang Birhen na sana po Inang Birhen, kami po huwag niyong pababayaan. Ituro niyo po sa amin ang aming mga gagawin, ang aming mga pag-iingat sa aming mga karamdaman. Subaybayan po kami. Kung kami man po ay naliligaw, kayo na po sana ang magpaisip sa amin sa aming karapat-dapat gawin sa aming buhay bilang tao. Kaya, Inang Birhen, kayo po ay naririyan. Sa inyo po kami umaasa kung saan po kami papunta. At alam po naman namin na ang lahat ay may wakas. Wala pong kwenta kung kailan nasa huli, saka kami nagsisisi. Huwag niyo po kami pabayaan, lalong-lalo na po. Nananawagan din po ako sa inyo na sana kung kayo ay may mga asawa, pagsikapan nyo, pag-ibayuhin ninyo. Kung halimbawa may hinahanap sa inyo ang inyong asawa, huwag na kayong nagpapasakit. Nananawagan din po ako sa mga babae na magpapasiklab po sa asawa para may nakakapansin sa kanila. Nakagagawa po sila ng chismis, para lang po sila mapansin, pero marami pong mali. At dito po nagaganap ang patayan. Nagkakaroon po ng simbolo, wakas na gulo ng mundo. Kaya sa araw at oras na ito, ako mga anak ay narito at kayo aking mga pinagmasdan. Marami kayong pagkukulang na inyong mga ginagampanan. Kung sakalit ako'y dumalaw, kayo'y aking pinagmasdan, ayusin ninyo ang hiram na buhay. Dahil ang lahat ng may pasimula ay may wakas. Ang lahat ng nagmamataas, ito ay yumuyuko at nagkakaroon ng balakid. Walang iniwan. Kung anong ningning, siya naman paglubog. Kaya nakasaad rin po dito ang salitang, kung may pagsikat, ay may paglubog. At ako po'y nananawagan din sa mga tao na yung hindi kaya ang kapritsyo, ipagpasa Diyos na lamang po ang lahat ng bagay. Kung ano po ang dumadating sa atin, ating pasalamatan. Kaya kung ako man po ay naririto na naghahabol
na nananawagan sa kapwa ko Pilipino na yun naman sanang pinaunlakan ng Diyos na mamuno, lumaban naman po sana ng parehas nang wala pong naghihinanakit, nang walang nalulungkot, na para mabuhay, maligaya kahit nakinabang ng kapraso na bunga. Matapos po, ibinalita ko ang lahat ng bagay sa inyo. Sana po ay magsigising kayo. Naririto na pa ang oras para kayo ay aking babaligin, mga anak kong nabilang. Dahil ngayon po ay oras na para kayo ay isa-isa kong kausapin, para maliwanagan ninyo ang inyong mga ginagawa dito sa lupa. At naririto rin po na sasabihin ko sa inyo, aking mga anak, kayo ay gumising. Ano-ano ba ang inyong mga ginawa nang kayo ay pawalan ko sa lupa? Kaya ito, dahan-dahan ninyong pag-aralan. Dahil ang mga tao po ngayon, maraming mga tao masyadong lunod na lunod. Tanong niyo sa akin kung saan bagay lunod na lunod. Yung po bang masyado silang mahangain? Ha? Ngayon po'y ganito ang ating gawin, mga kapatid ko. Babasahin ko po, hindi ko po alam kung anong gagawin natin. Kayo'y aking pinagmasdan, mga anak kong narito. Isa-isahin nyo, liwanagin nyo ang buhay na hiram ninyo. Matapos na kayo kinausap ko, ako naman sana ipakinggan nyo kung paano kayo lalapit sa akin. Ha? At kayo ay pagbibigyan. Matapos na kayo ay kinausap ko, ako'y naririto para tumindig sa harap ninyo. Nakita nyo, maraming nalungkot, lalong-lalo na sa kaganapan na dilubyo, sa kaganapan sa gobyerno, na napakaraming lumuluhang mga tao na hindi nila sukat akalain na ganyan ang kanilang sapitin at abutin, na sila ay masyadong sumakmal ng maraming pinansyal. Hindi nila alam, mga anak, na kung mayroong kayong ginagawa, hindi po pwedeng hindi ito mapurgar. Ikukumpara ko rin sa inyo, ang bagoong. Ang bagoong, kapag ito ay umaamoy, masarap ang lasa. Ibinalik ko sa inyo sa pangyayari sa ibabaw ng mundo. Ngayon, ang bagoong na ito na ginawa ninyo, kasalukuyang bumabango sa ibabaw ng mundo. At ang akin pong pananawagan sana, kung hindi kayo kailangan, huwag kayong manghuhusga sa kapwa-tao. Kasi marami pong nanghuhusga, hindi na naman nila alam kung ano ang nangyari sa unang dako. Narinig lang po nila, sila'y naghaka-haka na. Mga kapatid ko, minamahal. Lalo yung mga murang mga nakaabot na sila'y magkaprasong karunungan. Dahan-dahan naman sana kayo ng pagbabalita at paghatol sa ating mga matataas na pinuno. Dahil marami po kayong hindi nalalaman. Kaya ang tangi ko pong masasabi sa inyo, at ating ipapatid, mahal na amang nasa langit, kami po ay naririto'ng mga Pilipino. Marami po kami hindi naiintindihan sa aming buhay kung bakit kami naging tao. Na kami ay nakapag-aral, nakapag-asawa, nagkaapo, nagkaanak at tumanda. Sana po huwag niyo naman kami pababayaan. Ibigay niyo naman po sana ang linaw ng aming mata kung paano aming gagawin. Kaya sa araw at oras na ito, naririto po si Mother Paring na lalawigan ng Bulacan, na umupo dito, na nagsalita na kung may pasimula ay may wakas. Kung may malakas ay may panghina. Weather lamang ang buhay. Ang buhay, hindi may pagmamalaki na habang araw, iyon ang hanap buhay. Ang taong nabuhay sa ibabaw ng mundo ay may kanya-kanyang pagsisikapan, pag-aaralan, iba't ibang uri ng hanap buhay ang magaganap. Kaya ang aking pong pagdalaw ngayon ay isang maligayang Pasko na darating sa ating buhay, na yun naman po sana na karapat-dapat ng makiusap, magbayad ng utang. Ito po, tinatalakay ko, yung pong mga may utang, sana po ay matuto kayo makipag-usap. Marami pong magaling mangutang sa bayaran ay pinagtataguan. At lalo-lalo naman po kung kayo ay nagkamali, hindi po masama na magbalik loob kayo. Ipaghalimbawa, meron kayo hindi na ibabalik o anumang bagay sa ibabaw ng mundo, hindi po masama ang tumanggap kayo ng isang pagbabalik. Hindi po sa pagmamataas, hindi po dapat talikuran
ang kamaliang nagawa na kasalanan sa ibabaw ng mundo. Kaya ang Mother pa rin po ng lalawigan ng Bulacan ay nangungusap ngayon na ang lahat po ng bagay ay sinupin natin at ikukumpara ko po sa inyo ang buhay ng tao na tayo po sa pasimula nagningning. Tapos po dahan-dahang yumuyuko na tumatanda, yumuyuko, nawawala ng apla. Kaya magandang pagbabalita ng Diyos sa darating na Pasko, ngayon ay magiging maayos na ang ating paggalaw. Na wala po tayong pagsisisihan. At kung sakali man po na tayo may kamalian at may pagkaprasong pagkukulang sa kapwa, nagkaroon ng pagkakasala, hindi po masama ang magbalik loob na marunong tumanggap ng kasalanan. At ibabalita ko rin po sa inyo sa araw at oras nito, kung sino man po ang makakarinig nito, mga minamahal kong mga kapatid na nakikinig sa mensahe ng December 6, 2025. Ang tangi ko pong maipapaalala sa inyo, kung kayo man po'y mag-aasawa, ayusin ninyo ang buhay. Kasi po, hindi po tama yung nagkaanak ka ng 2, humiwalay ka na. Nagkaanak ka ng 4, humiwalay ka na. Humanap ka na ng iba. Hindi niyo po alam na sa bandang dulo kung sino po ang nagdadala ng sakit ng ulo. Kapag po nagkaroon ng isang magulang ng problema ng paghihiwalay, sino po unang nasasaktan? Ang mga anak. Kaya po ang aking pananawagan, sana naman po kung meron akong mabinaril, tamaan naman sa puso at nang malaman nila, dapat nila pong sikapin, sinupin ang mga anak. At kung sino po ang dapat makamana, sana po kung kayo man ay naroroon sa sagisag ng kariwasaan, kung sino naman sana po yung wala, ambunan ninyo. Lalo kung kayo po pinalad, bigyan niyo po ng paglingap ang anak na nabilang. Hindi po pinag-iusapan dito niya iba't ibang ama. Kinakailangan po ang dugo ninyo at binhi ay dapat mahalin. Matapos na ibalita ni Mother Paring ang lahat ng bagay-bagay na kaya siya itinawagan dito para ibalita niya ang lahat ng kanyang nalalaman at ito hindi biro ang pagkaupo niya dito. Si Mother Paring po ay binigyan ng Diyos ng pagsasalita na ito po hindi gawa-gawa. Ito ay dahan-dahan dumarating sa kanya na kung ano ang gustong ipabalita ng Diyos sa tao. Kaya ang pananawagan po na ito, sana po lalo tayong magdasal sa pamamagitan na ang mahal na bansa ay magkaisa-isa, mapag-usapan ang lahat ng bagay. Totoo po ang kasabihan. Hindi kayo pwedeng humatol, hindi kayo pwedeng humusga. Tignan nyo muna ang karapat-dapat na bunga. Kasi lahat po tayo nilalang na bilang tao. Kaya nga lang, merong nauna na ang ibig sabihin, nakapag-aral siya, marunong siyang mag-English speaking at marami siya naiintindihan. Sa kabila po ng lahat, ang pagbasang ito ay hindi niyo makakalimutan na dumating kay Mother Paring na ang lahat ng bagay kinakailangan pong pagbigyan, usigin at bigyan ng pansin ang lahat ng bagay. Hindi basta nabuhay ang tao sa ibabaw ng mundo. Hindi basta sumikat. Tandaan niyo po, kung may pagsikat ay may paglubog. Kaya ang akin pong tinalakay sa araw at oras na ito, babalikan ko naman po ang kaprasong paggagamot. Mga minamahal kong nagmamahal kay Mother Paring, nananawagan po ako sa inyo na sana po kung kayo may karamdaman, lalo na po sa diabetes, huwag niyo pong palalain. Ang nararamdaman po ng diabetes ay nangangati at talaga pong nanunuyot ang mga balat. Ngayon, talaga pong ganyan, hindi naman po lahat ay nakasusunod dahil ang number 1 nga po, unay Diyos, pangalawa pera, makagagalaw ka, makapapasag ka, makapoporma ka. Pero pag ahol ka sa pera, talaga pong ang lahat unay Diyos, pangalawa pera. Kikilalanin ka po ng tao pag ikay may pera. Kaya ang pananawagan ko ito sa inyo isang mahiwaga para sa mamamayang Pilipino. Hindi basta nagsalita na si Mother Paring at napakinggan ninyo ang lahat ng bagay. Ang korona ng Diyos dapat maputong sa inyong isa-isa. At kung sakali man puti ang buhok nyo, wag po kayong aaldag. Dahil ito po ang ibig sabihin, ang koronang puti ng buhok ng tao, ito ang korona ng para kung paano mo gagamitin at kung paano ka mabuhay sa ibabaw mo ng mundo. Kaya nga po,
ang puting buhok ay naitatago sa itim na buhok. Ito po ay artificial lang. Kaya mga kapatid kong minamahal, ito po aking pabalita. Suriing mabuti ang buhay sa lupa. Suriing mabuti ang pagharap sa buhay. Kaya kayo aking tinawagan sa buwan ng December 6, 2025. Ayusin nyo ang buhay na hirap dito sa mundo. Salamat po na pasarin ko po sa mga tao sa kaprasong aking nalalaman na prostate, diabetes, colon cancer, myoma, hindi maihi. Mga kapatid kong minamahal, bakterya lamang po ito. Kaya po kung sakali, magpasilip po kayo ng dugo para maintindihan nyo ang pakaliwa at pakanan. Hindi ko na po pakahabaan ang aking sasabihin at tunay na mahaba. Naramdaman ko po ang aking mahabang salita ngayon na gumising na kayo. Hanapin na ninyo ang daan ng Diyos at paghandaan ninyo ang hiwaga ng ating Panginoon. At tayo ay naging binhi. Binhi, lamang buto, at anyo. Naiisa lamang ang ating pupuntahan. Walang mataas, walang mababa. Amen. Kaya among ama namin po nasa langit, kami po ay naririto. Ipinakikilala ko po sa inyo ang ating mahal na Ama, highest Father, na kayo po, kung kayo may nararamdaman, humingi po kayo ng tulong at wala pong imposible. Mahirap po paniwalaan ang bigay at kaloob ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating dasal. Lagi po natin bibigyan ng part sa ating isip pagkatao na kaya tayo'y nabuhay, may nangangasiwa sa atin. Bumabati po ako ng maligayang Pasko sa lahat ng mga naglalait sa akin. Nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga nagaganap dahil kung hindi naman po nyo ito papansinin, hindi naman po ako magtsatsaga. Kaya naniniwala din po ako sa aking sinilita. Hindi po ito baliwala. Ito po inyong napakinggan. May laman, may diwa, may lasa, may pag-asa, may maaasahan, at may kinabukasan pa. Ito pong aking mga sinasabi, ang aking pong masasabi sa inyo, ako'y naupo lamang po dito na wala akong nalalaman kahit ano. Pero sa totoo lang po, pag po ako'y naupo dito, dahan-dahan na pong bubuksan ng Diyos ang aking bibig na hindi ko po kaya ipaliwanag kung paano ko nahahagip, nasasagip ang lahat ng letrang binibigay sa akin. Kaya ang aking tunay na pag-asa, ang pag-asa ko sa inyo na namnamin nyo ang letra na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating lahat kung paano tayo nabuhay. Lalo-lalo na ang pag-iingat sa ating lahat ng gagawin. Ito po isang hiwaga sa taon 2025 sa atin ng Panginoon dahil ako po ang napagsabing lahat sa inyo na tayo po lahat ay magiging bungo, magiging buto. Itatapon tayo. Ang tawag po doon sa atin, lahat po tayo magiging basurang tao. Kaya lang po sa bandang huli, talaga pong may kanya-kanya lang na pangalan na sumisibol na talagang naibibigay po ang buhay kung paano ang nabuhay sa ibabaw ng mundo. Kagaya nga po nitong yung pong mga matataas na tao na nagsipanaw, sila po may mga nagawang maganda. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Tingnan niyo po ang kanilang mga pinagdaanan, ang mga history. Kagaya po ni Ramon Magsaysay. Makikita mo po ito. May kanya-kanya po silang mga simbolo. Kaya po, ang tanging ko masasabi, makikita yung mga larawan, matuto po kayo ng mga souvenir na may bakas ng makikita. Hindi basta po na buhay, puro gaya, puro forma, puro kapritsyo. Bigyan niyo po ng apla ang hirap na buhay at para magkaroon kayo ng history at laman ng inyong buhay pagkatao. Maraming po salamat. Bumabati ako ng maligayang Pasko. Kayo po magbayad ng utang. Salamat po. Bye-bye po. Amen. Mother pa rin po ng Bulacan, hindi po nagsasawa na nangungusap hanggang ako po nakagagapang at nakalalakad pag-intusan ng Diyos.